Halos hindi makatayo sa sahig ang 18 anyos na dalagitang si Samantha mula sa kanyang nobyong si Gerald matapos nitong suntagin ang kanyang tiyan. Natutuwa naman ang binata sa kanyang ginagawa sapagkat ang pangangatwiran nito ay dapat lang maranasan ito ni Samantha, lalo na't pinahiya siya nito sa harap ng kanyang mga kainuman. Ayan ang nababagay sa iyong babae ka. Wala ka nang kwenta. Pinahiya mo pa ako. Malakas na sigaw ni Gerald at muling sinabunutan ang nobya. Nakawala naman kaagad si Samantha rito. Ngunit kapalit naman nun, ang malakas na pagsuntok ng binata sa kanyang bibig na siyang ikinaputok ng kanyang labi. Kasunod nun ang pagtulak ni Gerald sa kanya na siyang ikinadaus-dos niya sa pader. Bahala ka nga. Dapat pala noon pa lang. Binalik na kita sa walang kwenta mong ama. Singhal ni Gerald bago tuluyang umalis ng kanilang inuupahang apartment upang ituloy ang inuman kasama ang kanyang mga kaibigan. Halos araw-araw, ganito ang naranasan ni Samantha simula nang umalis siya sa puderan ng kanyang ama at nagtanan kasama ang nobyong si Gerald. Pinili niya iyon upang maiwasan ang pang-aabusong kanyang naranasan sa kanyang tatay na walang iba kundi minahal niya ng sobra. Sa kabila nun, hindi inakala ng dalaga na mas masahol pa pala ang kanyang mararanasan sa kamay ng kanyang nobyo na siyang tinuturing niyang pangalawang pamilya. Mo'y naging punching bag siya sa lalaki tuwing mainit ang ulo nito. Dahan-dahang namang tumayo si Samantha sa sahig nang maayos ang sarili. Paika-ika siyang pumasok sa kanilang kwarto upang mag-impake dahil napagdesisyonan niyang iwan na si Gerald dahil sa masama nitong pag-uugali. Hindi niya na rin kasi matiis ang pananakit nito sa kanya at pagpapahirap tuwing ito ay walang pera o walang makain. Wala rin siyang magawa dahil maski pagtatrabaho hindi siya nito pinapayagan. Tinawagan na lamang niya ang kanyang ikalawang pinsan o sa madaling salita, anak ng pinsan ng kanyang nanay, si Danica. Mabait ito at may malasakit sa kanya, lalo na't nalaman nito ang kalagayan ni Samantha sa kamay ng kanyang nobyo at handa siyang tulungan ng dalaga upang makatakas sa lalaking mapang-abuso. Sumagot naman kaagad si Danica nang mag-ring ang kanyang cellphone. Sumang-ayon kaagad siyang sunduin mamayang hating gabi si Samantha. Natatakas lamang kay Gerald. Alam niyang hindi ito madali, ngunit ito lamang ang paraan niya upang makaligtas sa abusado nitong nobyo. Sige, magbubisina ako ng 2 beses sa labas ng bahay niyo. At kapag narinig mo yon, lumabas ka na kaagad. Kukontakin ko rin si mama sa probinsya habang dumito ka na muna sa dorm kasama ko. Hindi ka makukuha ni Gerald rito. Paliwanag ni Danica sa kabilang linya. Napaiyak naman si Samantha habang pinupunasan ang dumudugong labi. Naisip niya lang kasi na ang swerte niya, lalo na't may pinsan pa siyang nagmamalasakit sa kanya. Si Danica lamang kasi ang pinsan na kaklose niya. Ang iba naman ay masama ang pakikitungo sa kanya sa kadahilan ng anak siya sa labas ng kanyang ina. Salamat, Dan. Tanging lumabas sa kanyang bibig. Walang anuman iyon. Huwag kang mag-alala. Malayo ang bahay ni Mama sa bahay ni Lola, kung saan nandun ang iba pa nating tiyahin at mga pinsan. Hindi ka nila masusungitan. Dugtong pa ni Danica. Yung mga kapatid ko, sina Josel. Nauutal na tanong niya at tinutukoy ang mga anak ng kanyang ina sa una nitong asawa. Wala na roon. Kinuha na ng totoo nilang tatay kaya huwag kang mag-alala ha. Sige na, maghanda ka na riyan. Huling wika ni Danica at pinatay ang tawag.
Huminga ng malalim si Samantha at hindi inalintana ang sakit ng katawan. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pag-iimpake hanggang sa sumapit ang kadiliman ng gabi kung saan umuwi na namang lasing si Gerald. Nagwala ito saglit at sinakta na namang muli si Samantha bago natulog ng mahimbing. Hindi naman iyon bago sa dalaga at inantay na lamang niyang dumating ang hating gabi. Pagsapit ng 12:30, doon lamang narinig ni Samantha ang pagbusina ni Danica sa labas ng kanilang apartment. Mabuti na lang at mahimbing ang tulog ni Gerald, kaya hindi ito narinig ng binata. Dali-dali namang isinukmate ni Samantha ang 2 bag at kaagad na lumabas ng apartment. Nang makasakay na siya sa sasakyan ng pinsan, kaagad itong pinaandar ni Danica at tuluyan na silang nakalayo sa impyernong bahay kung saan nararanasan lahat ng dalaga ang pananakit ng kanyang nobyo sa kanya. Habang nagbibiyahe, laking pasasalamat ni Samantha sa pinsan. Kaagad itong pinaandar ni Danica at tuluyan na nga silang nakalayo sa impyernong bahay kung saan nararanasan lahat ng dalaga ang pananakit ng kanyang nobyo sa kanya. Habang nagbibiyahe, laking pasasalamat ni Samantha sa pinsan dahil sa wakas, naitakas na rin siya nito sa kamay ni Gerald na walang ibang ginawa kundi pinapahirapan siya. Alam mo, ang tanga mo pa rin sa part na yun. 2 buwan pa lang ang relasyon nyo. Sumama ka na kaagad sa kanya. Panayner mo ni Danica habang nasa karinderya sila at kumakain. Wala akong magagawa. Inabuso rin ako ng tatay ko eh. Sagot naman ni Samantha, sabay subo ng kanin na may ulam. Nakausap ko si mama kanina bago kita sinundo. Ayos lang na doon ka muna sa kanya. Sanay ka ba sa buhay probinsya? Tanong ni Danica rito. Tumango-tango naman si Samantha. Kahit ang totoo ay hindi niya alam kung paano mamuhay sa probinsya, lalo na't laking Maynila talaga siya. O siya, bilisan mo na riyan at nang makauwi na tayo sa dorm. Sa Makalawa na ang biyahe mo, si mama nang bahala sa ticket mo. Siya na rin magsusundo sa'yo sa pantalan ha. Dugtong ni Danica. Ngumiti na lamang si Samantha bago inubos ang pagkain sa harapan niya. Pagkarating sa dorm, kaagad siyang pinagpahinga ni Danica upang makapaghanda sa mahabang biyahe nito sa pangalawa. Alam niyang malayo-layo ang Negros Occidental sa Maynila, kaya kailangan niya ng mahabang pahinga. Habang natutulog, napaluhan na lamang ang dalaga nang maalala ang kanyang yumaong ina. Bago kasi ito mawala, nangako pa itong ipagdiwang ang kaarawan ni Samantha sa ika-18 anyos nito. Ngunit sa kasamaang palad, maaga pa lang, kinuha na ng may kapalang kanyang pinakamamahal na ina. Naalala pa niya noon, burol mismo ng kanyang ina. Hindi siya pinapunta ng mga kapatid at magulang nito, bali ang kanyang lola at lolo, sa kadahilan ng anak sa labas si Samantha at wala itong karapatan na sumilip sa kabaong ng ginang. Doon niya rin nakilala ang iba niyang pinsan, lalo na si Danica at ang ina nito na siyang tumulong sa kanya upang masilip ang ina bago ito ihatid sa kanyang huling hantungan. Nasakit nun. Ang mag-ina rin na ito ang nagparamdam kay Samantha na hindi siya kakaiba sa kanila at kadugo pa rin nila ito kahit anong mangyari. Kinabukasan, nananatili lamang sa loob ng dorm si Samantha, habang si Danica naman ay lumabas upang bumili ng makakain. Si Danica na rin ang nagsuhestyon na huwag lumabas ang dalaga dahil alam nilang pinaghahanap na siya ni Gerald dahil sa biglaang pagkawala nito. Hindi rin alam ng binata na may kamag-anak pala si Samantha, kaya kampante silang pareho na hindi mahahanap ni Gerald ang dalaga. Habang nagliligpit, isang tawag ang nagpatigil kay Samantha sa pagwawalis at kaagad na tinigda ng cellphone.
Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pangalan ni Gerald roon. Hindi niya ito sinagot at hinayaang magring hanggang sa mamatay bago binlock ang number nito. Hindi niya rin mapigilan ang manginig dahil sa takot na baka matrace ng binata ang kanyang lokasyon, kaya kaagad niyang pinatay ang cellphone. Pagkarating naman ni Danica mula sa labas, kaagad niyang ikwento sa dalaga ang nangyari. At nakahinga rin ito ng maluwag nang malaman na pinatay ng dalaga ang cellphone nito. Mabuti at hindi niya tayo matrace dahil sa ginawa mo. O siya, ito ng pagkain mo. Kumain ka na. Sambit ng dalaga. At inabot ang supot ng ulam at malamig na soft drinks kay Samantha. Dali-dali naman itong inubos ng dalaga bago ulit nagpahinga. Hanggang ngayon kasi ay masakit pa rin ang pangangatawan nito, gawa ng pambubugbog ni Gerald sa kanya. Kinabukasan ulit, maaga pa nga lang, nasa terminal na ng barko si Samantha. Dala-dala ang mga gamit. Inahatid lamang siya ni Danica rito at hinintay na makaalis ang barko bago rin bumalik sa kanyang tinutuluyan. Naging maayos naman ang biyahe ni Samantha. Ngunit nasa damdamin pa rin niya ang pangamba na baka itakwil o ipahiya siya na mga kapatid ng kanyang ina. Nang makarating sa pantalan, kaagad siyang sinalubong ng ina ni Danica na nagngangalang Joyce. Masaya siyang niyakap ng ginang at tinutulungang dalhin ang kanyang mga gamit papasok sa sasakyan nito. Ilang oras lamang ang biyahe nila bago makarating sa bahay ng ginang. Aaminin man ni Samantha o sa hindi, may pagkahawig talaga ang ina niya sa ina ni Danica, kaya mas lalo siyang naging komportable sa ginang. O siya, feel at home lang iha ha. Huwag mong pansinin ang mga maririnig mo sa paligid natin. Alam mo naman, Maynila girl ka. Uutuin ka talaga nila rito. Pagpapaalala ng ginang at inakay ang dalaga sa kanyang silid tulugan. Maayos naman kay Samantha ang lahat. Natuwa nga siya dahil tuluyan na nga siyang nakalayo sa kanyang mapang-abuso na nobyong si Gerald. Matapos maayos ang mga gamit sa bagong silid tulugan, kaagad namang inopen ni Samantha ang cellphone at tambak na ng message ang kanyang natanggap mula kay Gerald gamit ang bagong numero. Hindi na lamang niya ito pinansin at tinanggal ang kanyang SIM card. Pinalitan ito ng bagong bili niya upang hindi na siya tuluyang makontak ng dating nobyo. Wala na ngayong pangamba si Samantha na baka mahanap siya ng kanyang nobyo dahil malayo na ang probinsyang kanyang pinuntahan. Wala ring kaalam-alam si Gerald na may kamag-anak siya dahil ang buong akala nito ay tanging ama na lamang niya ang natitirang karamay niya sa buhay. Pagkatapos mapalitan ng SIM card, kinuha niya kaagad ng charger at chinarge ito nang sa ganon ay magamit niya ng maayos mamayang gabi bago matulog. Lumabas muna siya saglit upang huminga ng preskong hangin ng probinsya. Maganda ang vibes rito at atmosfera. Hindi katulad sa city na puro usok ng sasakyan at factory ang iyong maaamoy. Maaliwalas rin ang lugar sa probinsya kaysa sa Maynila. Kaya napagdesisyon na ni Samantha na simula ngayon, dito na siya magbabagong buhay ulit. Di ba? Siyang apo sa labas ni Jolinda. Diyos ko, napakaganda. Sana di siya magustuhan ng mga maligno rito. Naudlot ang pagmumuni-muni ni Samantha nang marinig ang pinag-uusapan ng dalawang tsismosang dumaan sa harap ng kanilang bahay. Napailing naman si Samantha sa pag-aakalang sa Maynila lang ang mayroong tsismosa. Ngunit maski dito sa probinsya, mayroon rin pala. Matik yun, di yun nawawala. Di ba? Pag-comment nga. Kinahapunan, dinala ni Joyce ang pamangkin sa bahay ng kanyang ina upang ipakilala ito sa kanyang mga kapatid, pinsan at iba pang mga pamangkin. Bilang pagbigay na rin ng respeto sa kanyang namayapang pinsan na walang iba kundi ang ina ni Samantha. Nung una,
Mabigat pa ang trato ng lahat sa dalaga dahil sa paniniwalang hindi dapat binibigyan ng respeto ang mga bunga ng kasalanan. Ngunit hindi nagtagal. Nagiging maayos na rin ang pakikitungo ng mga ito kay Samantha sa loob ng 1 linggo. Kung medyo naguguluhan man kayo sa kwentong ito, nasa simula pa lang tayo. Tapusin niyo hanggang sa dulo. Mamangha kayo sa ending. Naging kasundo na rin ng dalaga ang iba pa niyang pinsan na kaedaran niya lang. Sina Lemuel, Janice at Lois. Pareho silang mahilig makinig ng OPM love songs. Kaya naman hindi nagtagal, naging magkasundo rin silang 4. Maayos na rin ang pakikitungo ng iba pang tiyahin ni Samantha sa kanya. Kaya naman mas lalo siyang natuwa dahil hindi na siya ngayon mag-isip na hindi pa siya tanggap ng mga ito bilang parte ng kanyang pamilya. Sam, diba kaya ka umalis ng Maynila dahil sa abusado mong boyfriend? Kapag ba nagmahal ka ulit, may pangamba pa rin ba sa puso mo na baka gagawin ng bago mong partner ang ginawa sa'yo ng ex mo? Napatigil sa pagbubunot ng damo sa halaman si Samantha nang marinig niya ang tanong ni Janice. Hindi niya alam pero doon lang nabuhay ang takot na matagal na niyang itinatago simula pa nung itinaka siya ni Danica sa kanyang dating kasintahan. Ano ba yung tanong mo, Janice? Siyempre oo, sabat ni Lois at binato ng damo ang pinsan. Aray ko ha, pingutin ko yung pangaw mong ilong Sigaw ng dalaga. Hindi ako mangangamba kung mayroon mang dumating para sa akin. Kasi kailangan kong harapin ang takot para matutunan kong maging matapang. Makahulog ang sagot ni Samantha at ngumiti kay Janice. Oo, tumpak. Wala. Kabog ang ganda mo, Maring Janice. Sabat ni Lemuel at tinuro pa si Janice na tila pinagtatawanan niya. Dahil sa inis ng dalaga, binunot niya ang malaking damo at binato iyon kay Lemuel na siya ring natamaan ng lupa sa muka. Gumanti naman kaagad ang binatang bakla. Ngunit sa kasamang palad, kay Lois ito tumama. Kagad namang nakuha ni Lois ang ibig sabihin kaya imbis na ibato pabalik kay Lemuel ang damo nito, binato niya ito kay Samantha. Kagad namang nagabula ng 4 hanggang sa makarating sila sa ilog na malapit lamang sa kanilang tinitirahan. Ngunit may kalibliban dahil kailangan mo pang pumasok sa masukal na kagubatan para marating lamang iyon. Kaagad namang nagtampisaw ang magpinsan para maligo at malinis ang dumi nilang katawan. Gawa ng pagbabatuhan nila ng damo kanina habang nagbubunot sa hardin ng kanilang lola. Wow! Ang lamig! Sigaw ni Luis at itinaas ang 2 kamay sa ere at umikot-ikot pa. Ikaw ba ang bakla sa atin o ako ate ko? Ayos, ikaw ha. Ako lang dapat bakla sa atin. Ikaw Samantha, tomboy ka. Sambit ni Lemuel na natatawa. Ang corny mo, anong tomboy? Ibabaing babae ang si Samantha. Sabat ni Janice at naghilamos ng tubig. Hindi mo ba gets? Girl, boy, bakla, tomboy. Yun. Sagot ni Lemuel at isa-isang tinuro ang kanyang mga pinsan. Natawa naman sila lalo na si Samantha. Hindi niya kasi inakalang makakabanding niya ng ganito ang dati niyang mga pinsan na sinusungitan siya noon. Ngunit lingid sa magpinsan habang masaya silang nagtatampisaw sa malinis at malamig na tubig ng ilog. 2 mga nanlilisik na mga mata ang kanina pang pinapanood ang kanilang ginagawa habang nasa itaas ito ng mga puno. Naghihintay kung kailan sila matapos nang sa ganun ay magawa nito ang gusto niya ring gawin sa ilog. Madilim na makauwi ang magpinsan. Sunod-sunod na sermon ang natanggap ng mga ito sa kanilang lola dahil sa labis nitong pag-aalala. Ayon kasi sa matanda, hindi naligtas ang lugar nila sa mga nilalang na gumagala tuwing hating gabi upang mangbiktima ng inosenteng mga tao. Kaya labis itong nag-alala tuwing naaabutan ng gabi ang mga apo sa labas ng bahay.
Hindi niyo naiintindihan kung anong pag-aalala ang nararamdaman ko. Hala, ikaw, Samantha. Umuwi ka na. Malapit naman ang bahay ni Joyce rito. Kayong tatlo, magsipasok na ng bahay nang sa ganun ay makapagbihis na. Sigaw ng matanda at pumasok sa loob ng bahay. Nagsipagpaalam naman ang tatlo kay Samantha bago tuluyang pumasok at sinaraduhan ng pintuan ng dalaga. Sa poder na kasi ng lola niya nakitira si Janice dahil matagal nang umalis ang mga ito sa pamamahay ng kanilang mga magulang. Umalis naman kaagad si Samantha sa harap ng bahay ng matanda upang umuwi na rin. Medyo may kalayuan ang bahay ng tita Joyce niya sa bahay ng kanyang lola. Ngunit para sa matatanda, malapit lamang ito sa kanila dahil sanay na ang mga ito maglakad sa malalayo. Habang tinatahak ang madilim na daan at nakayakap sa basang sarili, isang pagaspas ng malaking backpack ang narinig niya na tila sumusunod sa kanya. Kaya mas lalong binilisan ni Samantha ang paglalakad hanggang sa makauwi siya sa bahay ng kanyang tita Joyce. Gaya ng mga pinsan, pinagalitan rin siya ng ginang bago inutusan na magbanlaw at magbihis bago kumain ng hapunan. Matapos maghapunan, kaagad namang nagpahinga si Samantha sa kanyang silid. Ilang minuto lang ang nakalipas, kaagad siyang dinalaw ng antok hanggang sa dumating ang hating gabi na siyang hindi niya makalimutan. Habang mahimbing na natutulog, isang malamig na kamay ang naramdaman niyang humawak sa kanyang leeg at pilit siya nitong sinasakal. Ngunit hindi man lang niya magawang makahingi ng tulong at imulat ang kanyang mga mata. Nang malapit na siyang mawala ng hininga, taimtim na nagdasal si Samantha sa poong may kapal hanggang sa unti-unting lumuwag ang kanyang paghinga. Udyat na wala nang sumasakal sa kanya. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag at kaagad na binuksan ng lampara. Doon niya natagpuan ang nakaawang na bintana ng kanyang kwarto. Nagtaka siya kung bakit ito nakabukas. Kung gano'n naman ay isinara naman niya ito bago siya natulog. Hindi na lamang ito pinansin ni Samantha at pinusod na lamang ang buhok bago lumabas ng kwarto upang uminom ng tubig. Nang makarating siya sa kusina, pinuksan niya ang ilaw rito at tumambad kaagad sa kanya ang salamin na kasya ang isang tao. Dahan-dahan siyang lumapit rito nang mapansin niya na tila nagkaroon ng pasa ang kanyang leeg. Pumasok kaagad sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Ngunit imposibleng magkamarka ang pagkakasakal ng kung anong nilalang sa kanyang leeg. Nang sa gano'y nasa panaginip lamang siya kanina. Doon lang pumasok sa alaala ng dalaga na minsang sinakal na rin pala siya ng kanyang dating kasintahan, kaya nakumbinsin niya ang sarili na dating pasa na ito gawa ng pagkakasakal sa kanya ng mahigpit ni Gerald noon. Pagkatapos uminom ng tubig, kaagad na pinatay ng dalaga ang ilaw. Ngunit laging gulat niya nang isang anino ang figura ng tao ang biglang sumulpot sa bintana ng kusina nila. At tila tinamaan ito ng ilaw sa poste papunta sa kanilang bahay. Kaya nag-reflect ito sa bintana nila. Kinumbinsi muli ni Samantha na isa na lamang ito sa mga tambay na paggala-gala sa labas. Ngunit tuwing tititigan niya ang naturang anino, hindi ito gumagalaw at tila nakatitig lamang sa kanya. Huminga naman ng malalim si Samantha at kaagad na umakyat sa silid upang makapagpahinga. Sa pag-aakalang dala lang ng pagod ang kanyang nakikita at nararamdaman ngayon. Sa kabilang banda, isang matipunong lalaki ang nakatayo sa labas ng bahay ni Aling Joyce habang nakatingala ito sa kwarto kung saan natutulog si Samantha. Nakangiti ito. Walang suot na damit pang itaas, walang suot na tsinelas, at tanging pulang rosas na may bahid ng dugo ang hinahawakan nito. Makikilala rin kita sa lalong madaling panahon, aking minamahal na Ivorina.
Wika nito sa malamyang boses, bago tuluyang nagbago ng anyo bilang ibon. Lumipad ito papalayo sa kabahayan. Nalaglag rin ito ang inahawakang bulaklak kanina, kaya naiwan ito sa harap ng gate ng bahay nila Aling Joyce. Kinaumagahan, maaga pa lang, tapos na sa mga gawaing bahay si Samantha. Kaya kaagad siyang pinayagan ng ginang na gumala sa kanyang mga pinsan. Ganon rin ang tatlo. Kaya kaagad na nag-isip ng gagawin si Luis. Dahil hindi naman pwedeng tumungangalang silang apat buong maghapon. Paano kung umakyat kaya tayo sa bukid ni Lolo? May mga magsasaka naman roon eh. Teka, nakapasyal ka na ba roon, Samantha? Tanong ni Luis at umiling-iling naman si Samantha. Nice, tara, bisitahin natin si Mang Lando roon. Sabat naman ni Janice. Lo, di ba kayo naiirita sa mga tauhan ni Lolo roon? Wala namang iba mga ginawa ang mga yun kundi takutin tayo sa mga aswang o maligno na yan. Baka mamaya idadamay pa nila tong si Samantha. Mahabang sambit ni Lemuel. Ayos lang sa akin. Gusto ko rin pumunta roon. Mahinahong sagot ni Samantha. Wala namang nagawa si Lemuel, kundi ang sumunod sa tatlo, kahit naiirita siya sa mga tauhan ng kanyang lolo. Nang makarating sa bukid, kaagad silang sinalubong ni Mang Lando, na isa sa mga pinagkakatiwalaan ng kanyang lolo bago ito kunin ng Diyos. Bali ang lolo pala nila ay patay na. Binati kaagad sila ng matanda at pinaupo sa bahay kubo upang pagsilbihan sana ng makakain. Ngunit magalang na tumanggi ang apat at nagraraso na hindi naman kailangan gawin ni Mang Lando ito. Kung ganon, ano ang gagawin niyo rito? Magalang na tanong ni Mang Lando. Pinapasyal lang po namin itong pinsan namin na galing po sa Maynila, Manong. Tsaka wag na po kayo masyadong formal sa amin. Sagot ni Janice. Ay iha, ano palang pangalan mo? Napakagandang bata. Mag-iingat ka rito ha. Baka isa ka sa magustuhan nila. May kahawig ka pa naman. Pagbati ni Mang Lando at nginitian si Samantha. Oy naku Mang Lando. Bumalik na ho kayo sa ginagawa niyo. Tinatakot yung butong pinsan namin eh. Sige na ho. Sabat ni Lemuel. Kaagad namang nanghingi ng pasyensya si Mang Lando at kaagad na umalis para tapusin ang ginagawa sa palayan. Habang iniikot ni Samantha ang paningin sa magandang tanawin sa bukid, isang matipunong binata ang nakakuha sa kanyang pansin. Isa ito sa mga tauhan ng kanyang namayapang lolo na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin sa kanila. Nagtatanim ito ng palay sa kabilang gawi habang nakatitig din ito sa kanya. Kaya dahil sa hiya, kaagad niya itong nginitian upang hindi aakalain ng binata na masungit siya. Ngunit hindi rin naman niya inaasahang hindi siya nitong nginitian pabalik. Inaaman ni Samantha, may itsura ito, ngunit para sa kanya ay nasobrahan ito sa pagiging suplado. Che, Tanging lumalabas sa kanyang bibig. Oh, anong problema, auntie? Tanong ni Lemuel na siyang nakapansin ng pagkawala niya sa mod. kita mo yung lalaki ron? Huwag mong ituro. Huwag kang magpalata na siya ang pinag-uusapan natin. Sagot ni Samantha at palihim niyang tinuturo ang binata kanina gamit ang uso. Kaya kaagad namang nakita ni Lemuel kung sino ang tinuturo ng dalaga. Ay shit, pogi. Oh, anong problema riyan? Tanong ni Lemuel. Ang suplado, pogi sana eh. Sagot ni Samantha. Natawa naman ang binatang bakla, kaya nahampas niya nang wala sa oras sa balikat si Samantha. Sakto naman kakarating lang ng tsuhin nilang si Piolo Pascual. Si Piolo lang, walang Pascual. At natuwa ito nang makitang bumisita ang mga pamangkin niya sa dating bukid ng kanyang ama. Binati niya kaagad ang mga ito at isa-isang binigyan ng damit na pangbukid at bota para makalusong sila sa palayan.
Nais iparanas ng kanilang Tito Piolo kay Samantha kung ano ang buhay sa probinsya. O kayo nang bahala sa pinsan yung ito ha. Kukuha lang ako ng merienda. Habili ng Tio Piolo nila. Kaagad namang sumang-ayon ng tatlo at tinuruan si Samantha kung paano magtanim ng palay. Halika, yan ganito. Dapat ipantay mo yan sila para pantay rin silang lumaki. Panimula ni Janice habang tinuturuan si Samantha kung paano magtanim ng palay. May maitutulong po ba ako sa inyo? Nabiglang magpinsan nang lumapit sa kanila ang tinutukoy ni Samantha kay Lemuel na masungit na lalaki pero gwapo. Oh shit! Oo, meron. Itong pinsan namin. Siya si Samantha. Maganda, sexy, masipag at mabait pa. Pwede mo bang turuan to na mahalin ka? Magtanim ng palay. Manila girl kasi to eh. Sunod-sunod na sambit ni Lemuel. Kaya hindi napigilan ni Luis na batukan ng pinsan na to. Oo, marunong ako. Gusto mo bang turuan kita? Tila na-hypnotismo si Samantha nang marinig niya ang malumanay at malaanghel na boses ng binatang nasa harapan niya ngayon. Hoy Diyos ko, huwag mong ipahalata na gusto mo si Kuya Auntie ko. Doon lang bumalik sa realidad si Samantha nang tapikin siya ni Lemuel. Kaagad niyang inayos ang sarili at ngumiti sa binata. Kaya naman inakay kaagad ni Lemuel ang dalawa para maiwan si Samantha kasama ang binata. Ako nga pala si Vincent. Vince na lang ang itawag mo sa akin. Ikaw? Pagpapakilala ng binata. Samantha, Sam na lang ang itawag mo sa akin. Sagot ng dalaga na medyo kinakabahan. Alam mo, may kamukha ka. Natatawang wika ni Vincent. Kaya naman napangitin na lamang ang dalaga dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon. Nagsimula na nga ang dalawa sa pagtatanim ng palay. Hindi naman naboboring kaagad si Samantha dahil masayang kausap ni Vincent. Palabiro pa. Hindi niya alam pero pagkaramdam niya ang gaan-gaan kausap ng binata dahil palangiti ito. Hindi katulad noon ni Gerald. Samantala, kilig na kilig naman si Lemuel habang pinapanood ang bagong ka-love team ng kanyang pinsan. Lemuel, itigil mo nga yan. Para kang tangarian eh. Suway ni Luis. Hayaan mo, maski ako kinikilig rin eh. Sabat ni Janice. Kaya naman napapailing na lamang si Luis sa mga ito. Habang abala ang dalawa sa panonood kanila ni Samantha, napukaw naman ang atensyon ni Luis sa isang matandang nakatanaw sa kanila sa di kalayuan. Kung hindi siya nagkakamali, isa ito sa mga kamag-anak ni Vincent. Kitang-kita ng binata kung paano tumingin ang lalaki sa gawin ni Vincent at Samantha. Kaya kaagad niya itong sinabi sa dalawa. Si Kuya Casper yan, ang nakakatandang kapatid ni Vincent. Ganyan talaga yan makatingin. Sagot ni Janice. Ba't nadama yung pangalan ko? Ay, akala ko tatay niya. Pero ako lang ba ang kinakabahan at may masamang kutob sa titig ng lalaking iyan? Sambit ni Luis. Ay, ang OA ha. Hayaan mo, ganyan naman talaga siya kung tumingin. Masyado kang mapanghusga ha. Batukan kita riyan eh. Sabat naman ni Lemuel. Naudlot naman ang pag-uusap nilang tatlo nang dumating ang Tito Piolo nila na may dalang merienda para sa kanila. Natuwa naman ito nang makitang tinuturuan ng tauhan nilang sa kanyang bagong pamangkin. Ngunit aglaho kaagad ang ngiti niya nang makita si Casper na tila binabantayan ang dalawa habang nagtatanim ng palay. Kanina pa bang lalaking yan dyan? Tanong ni Tito Piolo sa mga pamangkin. Oo tito, kanina pa nga. Sagot ni Luis. Bakit? May problema po ba? Tanong naman ni Janice sabay subo ng donut. Ay, oo. Hindi niyo ba nabalita ng haka-haka na mga aswang ang mga yan? Kaya kayo, mag-iingat kayo ha pagkatapos ng pinsyan niyo roon.
Umuwi ka agad kayo. Pagpapaalala ng tsuhin nila. Kung ganoon, bakit naman niyo hinayaan na magtrabaho si Vincent sa bukid ni Lolo? Nagtatakang tanong ni Luis. Matagal ko nang tauhan si Vincent. Matagal na rin siyang tauhan ni Papa. Kaya may tiwala ako sa binatang yan. Maliban sa kanyang kuya at ibang mga kamag-anak. Sagot ang Tito Piolo nila bago umalis at iniwan ng tatlo. Nang matapos si Samantha, kaagad siyang inaya ng kanyang mga pinsan na magmerienda. Nang sa ganon ay makauwi na sila. Ginaya rin ng dalaga si Vincent at kaagad namang sumang-ayon ang binata. Pagkatapos magmerienda, bumalik naman kaagad sa trabaho ang binata at umuwi na rin si Samantha kasama ang mga pinsan. Nang makalayo na ang mga ito, doon lang tinawag ni Caspar ang kapatid at saglit na pinalapit ito sa kanya upang pagsabihan dahil sa pangangamba nito para sa kaligtasan ng dalaga. Ano na naman kuya? Hindi ba kayo masaya na masaya na ako pagkatapos kong iwan ni Ivorina? Tila desperadong tanong ni Vincent. Hindi sa ganon. Samantang pangalan niya, hindi ba? Hindi siya si Ivorina, Vincent. Magkaiba sila. Wika ni Caspar. Wala akong pakialam. Simula nang makita ko si Samantha sa ilog, pagkaramdam ko, natagpuan ko ulit si Ivorina. Nabuhay ulit ako. Sambit ni Vincent at aakmang babalik na sa pagtatrabaho. Ngunit bigla siyang napatigil nang magsalita ulit si Caspar. Malapit ang kasal mo kay Leia. Hindi mo siya dapat biguin. Dahil mahirap kalabanin ng bangkilan. Kaya kung mahal mo si Samantha, gagawin mo ang lahat para sa kaligtasan niya. Wika ni Caspar bago tuluyang umalis. Napakuyom naman ng sariling kamao si Vincent nang maalala kung paano siya pinilit ng mga magulang na ipakasal kay Leia, na isang bangkila na kahit kailan hindi niya minahal. Lumipas ang maraming araw. Napapadalas ng pagbisita ni Samantha sa bukid. Minsan, siya lang ang mag-isa ang bumibisita para lang makita si Vincent. Ganon rin ang binata. Isang araw nun, lahat ng magsasaka sa bukid ay nagsiuwian na, maliban kay Vincent. Nakakatapos lang sa ginagawa at kaagad na lumapit kay Samantha upang ipagtapat ang kanyang totoong nararamdaman. Ganoon rin ang dalaga. Ayaw niya ring patagalin ang nararamdaman niya dahil ayaw niyang umasa lamang sa wala. Samantha, alam kong hindi tayo nagkakilala ng matagal, pero gusto ko lang malaman mo na mahal na kita simula nang makita kita sa ilog kasama ang mga pinsan mo. Huwag mo sana itong mamasamain. Nagsasabi ako ng totoo at hindi ako umaasang ibabalik mo rin ang nararamdaman ko para sa iyo. Tatanggapin ko ang kahit na anong sagot mo. Mahabang paliwanag ni Vincent na siyang ikinatuwa ng damdamin ni Samantha. Ako rin, mahal na rin kita. Ewan. Pero simula nung nagkausap tayo at tinuruan mo ako kung paano magtanim ng palay, doon ako nakaramdam ng pagiging komportable habang kasama ka. Paliwanag rin ni Samantha. Dahil sa tuwa, hindi napigilan ni Vincent na yakapin ng mahigpit si Samantha. Ganon rin ang dalaga, ngunit lingid sa kanilang kaalaman. May dalawang nanlilisik na mga mata ang nakamasid sa di kalayuan. At umalis rin ito bigla nang maramdaman ni Vincent ang presensya. Pagsapit ng kadiliman, hinatid naman ni Vincent si Samantha sa bahay nito bago naglakad papauwi. Ngunit habang tinatahak ang madilim na parte ng daan papasok sa liblib ng kagubatan kung saan sila nakatira, biglang sumulpot si Leia sa kanyang harapan habang nakalabas ang matutulis nitong kuko, matutulis na mga ngipin at mapupulang mga mata habang galit na nakatingin kay Vincent. Leia, anong ginagawa mo rito? Hindi ba bawal pa tayong magkita hanggat hindi pa tayo ikinakasal? Nagtatakang tanong ni Vincent. Ikakasal?
Binigaw mo ako, Vincent. Nakipagkalantari ka sa babaeng yon. Bakit? Dahil kamukha siya ng dati mong kasintahan na pinatay ko. Ha? Galit na sigaw ni Leia. Hindi ako nakikipagkalantari sa kanya. Mahal ko siya, Leia. Hindi katulad mo. Kahit ipilit hindi ko magawa dahil galit ako sa ginawa mo kay Verona. Galit na galit. Kaya huwag mong asahan na mamahalin kita. Tandaan mo yan. Bulyaw ni Vincent. Hindi naman magawang atakehin ni Leia ang binata dahil mahal na mahal niya ito. Kaya naman nang makaisip siya ng paraan, hindi na lamang siya sumagot sa pambubulyaw ng lalaki at mabilis na naglaho sa harapan ni Vincent. Papatayin ko siya. Papatayin ko. Pagbabanta ni Leia at tumungo sa bahay ng tiyahin ni Samantha kung saan nandoon nakatira ang dalaga. Kaagad namang gumana ang sensasyon ni Vincent at mabilis na nagbago ng anyo bilang ibon para sundan si Leia. Alam niya kasing may gagawin itong hindi tama kay Samantha. Kaya mas minabuti niyang sundan ang bangkilan. Samantala, patulog na sana si Samantha nang bigla siyang makarinig ng tila may bumagsak na mabigat na bagay sa bubungan ng kanyang kwarto. Dali-dali niyang isinarado ang kanyang bintana at nilak ito gamit ang pako. Alam niya ring hindi ito naririnig ng kanyang tiyahin. Dahil sa tuwing natutulog ito, hindi nawawala sa ginang ang radyo nito habang nakikinig ng mga drama o balita. At ito na rin ang nagmistulang pampatulog nito. Sa kabilang banda, nang makita ni Vincent ang ginagawang pagbutas ni Leia sa bubungan ng silid ni Samantha, kaagad niya itong inatake at naglaban ng dalawa sa ere habang nasa anyo sila ng pagiging aswang. Hindi mo ako mapipigilan. Papatayin ko siya. Katulad sa ginawa ko kay Evrina. Galit na sigaw ni Leia. Sa tingin mo, hahayaan ko yon? Dumaan ka muna sa bangkay ko. Alam kong bangkilan ka at mahirap kayong kalabanin. Ngunit hindi na makatarungan ang ginagawa mo, Leia. Hindi na! Sigaw ni Vincent at pinaulanan ng pag-atake ang dalaga habang nakalutang ito sa ere. Hindi na ituloy ni Leia ang binabalak niya kay Samantha dahil sa tulong din ni Vincent. Nawala na lang ito bigla at hindi na maramdaman ang prasyensya. Kaya nagpasya na din ang binata na umuwi na sa kanilang bahay. Samantala, lumipas sa mga araw. Nang malaman ni Gerald ang kinaroroonan ngayon ng kanyang dating kasintahan, kaagad siyang napabook ng plane ticket upang mabawi si Samantha sa mga kamag-anak nito. Hindi niya hayaang iwan siya nito na parang isang tuta. Nung nawala kasi si Samantha paggising niya isang araw, pagkaramdam niya, binagsakan siya ng langit at lupa. Doon niya rin pala napagtanto kung gaano pala niya kamahal ang kanyang kasintahang binubugbog lamang. Nang makarating sa Negros, kaagad niyang tinungo ang naturang tirahan ng mga kamag-anak ni Samantha. Hindi muna niya ito hinanap bagkos ay nag-apply siya bilang magsasaka sa tiyuhin nitong si Piolo. At kaagad naman siyang tinanggap dahil may kaalaman si Gerald pagdating sa pagtatanim ng palay at pag-aani. Samantala, nasugatan naman ng bagya si Vincent sa pag-aaway na ginawa nila ni Leia. Kaya naman ilang araw itong hindi nakabangon at nakapagtrabaho sa bukid ng lolo ni Samantha. Nag-alala rin siya baka magtaka ang dalaga dahil sa hindi niya pagpasok. Kaya pinilit niya ang kanyang sarili na tumayo nung araw na iyon. Ngunit bumagsak lamang siya sa sahig at mabuti na lang. Kaagad siyang inalalaya ng kanyang kuya Casper. Di ba sabi ko sa iyo, huwag ka munang tumayo. Nga pala, napag-usapan na namin ang pamilya ni Leia na huwag nang ituloy ang kasal dahil sa nangyari. Hindi rin sila nagalit sa iyo dahil dapat lang raw iyon na mangyari kay Leia. Mahabang paliwanag ng kanyang kapatid at dahan-dahan siyang pinahiga nito sa kama.
Si Samantha. Kailangan niya akong makita ngayon. Nauutal na sambit ni Vincent. Papapuntahin ko na lang siya mamaya rito. Magpahinga na lang muna ikaw dyan. Dadalhan na lang kita na makakain mamaya. Sambit ni Casper at kaagad na lumabas sa silid ni Vincent. Sa kabilang banda, nabigo si Samantha nang hindi niya mahagilap si Vincent. Kaya kaagad niyang tinanong ang kanyang tiyuhin. Ngunit sinagot lamang nito na baka masama lang ang pakaramdam ng binata. Tumango-tango naman si Samantha at aakmang aalis na sana ng bukid. Ngunit bigla siyang hinarangan ng magandang babae na may mahabang buhok at nagpakilala bilang si Leia. Inabot nito ang dating literato ni Vincent at Ivorina na nakasuot ng pangkasal na damit na siyang ikinabigla ni Samantha. Ano to? Nauutal na tanong ng dalaga. Siyang dating kasintahan ni Vincent. Kamukha mo, hindi ba? Alam kong ikaw rin ang minamahal ngayon ni Vincent. Pero ngayon, dahil nakita mo na yan, hindi pa pumapasok sa utak mo na kaya ka lang minahal niya. Dahil kamukha mo ang yumao niyang kasintahan na si Ivorina. Tila nadurog ng paunti-unti ang puso ni Samantha nang marinig ang mga katagang iyon galing kay Leia. Iniwan siyang luhaan ng babae at kaagad na bumalik sa bahay nito. Sa kabilang banda, nang maaninag ni Luis na tila umiiyak ang pinsan, kaagad niyang nilapitan at tinanong kung ano na ang nangyari. Piniluwanag naman ni Samantha ang lahat at maski ito ay nagalit sa ginawa ni Vincent. Tinawag rin ng binatang dalawa pang pinsan upang malaman na mga ito ang ginawa ni Vincent kay Samantha. Grabe siya. Alam niyo ba ang bahay niyang si Vincent? Galit na tanong ni Lemuel. Hindi, pero ayun si Kuya Casper Tara tanungin natin siya. Wika ni Janice at kaagad na tinakbo ang lalaki. Narinig naman lahat ni Gerald ang nangyayari dahil malapit lang ang pwesto niya kung nasaan ang apat. Kaya pagkatapos kausapin ni Janice ang kapatid ni Vincent, kaagad niya itong ibanalita sa mga pinsan. Mamayang gabi raw abangan natin si Kuya Casper rito sa bukid. Dadali niya tayo kung nasaan si Vincent na makausap mo rin Samantha. Balita ni Janice. Kaya naman pagsapit ang 6:00 ng gabi, sabay-sabay ang apat na tinungo ang bukid at inantay si Casper na dumating rin kaagad sa tamang oras. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, palihim pa rin pala silang sinusundan ni Gerald na handang bawiin ang pagmamay-ari niya, magkamatayan man. Nang makarating sa bahay nila Vincent, kaagad na inakay ni Casper si Samantha kung saan nakaratay si Vincent at may iniindang sakit. Saglit niya namang iniwan ang dalawa upang makapag-usap ng masinsinan. Sam, patawad kung hindi ako nakapagtrabaho ngayong hindi na ituloy ni Vincent ang sasabihin nang magsalita kaagad si Samantha. Minahal mo ba ako kung sino ako? Uminahal mo lang ako dahil kamukha ko si Ivorina. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Vincent nang marinig ang pangalan ni Ivorina na binanggit mismo ni Samantha. Kaya kahit masakit ang katawan, pinilit ni Vincent na umupo at hawakan ang kamay ng dalaga. Kung sino ka, Samantha? Mahal na mahal kita. Tila nagmamakaawang sagot ni Vincent at hinalikan ng palad ng dalaga. Doon lang tumulo ang luha ni Samantha at napahagulgol dahil hindi niya na alam kung nagsasabi pa ba ng totoo si Vincent. Kailan lang namatay si Ivorina, Vince? Galit na tanong ng dalaga. Nakaraang buwan. Pero maniwala ka. Mahal kita. Hindi dahil kamukha mo siya. Naiintindihan mo ba? Mangyak-ngyak na paliwanag ni Vincent.
Doon lang lumambot ang puso ni Samantha. Dahil ngayon lang niya nararamdaman ang mahalin ng ganito. Kaya kinalaunan, pinaniwalaan na niya si Vincent at niyakap ito ng mahigpit. Pinunasan naman ni Vincent ang luha ng dalaga at hinalikan ng noo nito. Nangako ako sa sarili ko na kahit kailan, hindi kita sasaktan. Dugtong pa ni Vincent. Makalipas ang ilang oras, sa wakas, napagpasyahan na rin ni Samantha na umuwi upang hindi na sila muling mapagalitan ng kanilang lola. Hinatid lamang sila ni Casper sa labasan ng kanilang bahay. Dahil na rin hindi ito maiwan-iwan si Vincent. Ayos lang rin iyon sa magpipinsan. At alam na rin kaagad ni Luis ang dadaanan papalabas ng kagubatan. Habang tinatahak ang madilim na daan, isang pamilyar na figura ng lalaki ang humarang sa kanilang dinadaanan. Habang may dala-dala itong garan na ikinabigla ng magpinsan. Sa wakas, natagpuan rin kita, Samantha. Tila bumalik ang lahat ng takot at pangamba ng dalaga nang marinig ang boses ni Gerald. Umalis na tayo, tara na. Ngunit tumalakhak lamang si Gerald. At isa-isang nagsilabasan ang mga kadugo nitong aswang. Oo, isang aswang rin si Gerald. Sa tingin mo, makakatakas ka pa sa akin? Hindi na! Sigaw ni Gerald. Isa-isa namang hinawakan ng mga aswang ang tatlong pinsan ni Samantha na ikinagulat ng tatlo. Sus Mariko, ano to? Tili na sigaw ni Lemuel. Sabi na nga ba, mga aswang? Sigaw ni Luis. Tulong! Malakas rin na sigaw ni Janice. Bitawan mo sila, sasama ako sa'yo. Basta bitawan mo lang ang mga pinsan ko. Sambit ni Samantha kay Gerald. Uutuin mo ulit ako. Manigas ka. Hindi mo na ulit ako maluloko, Samantha. Sambit naman ni Gerald at aakmang hawakan ang dalaga. Nang isang malaking ibon ang lumipad at kinalmot si Gerald sa mukha. Bullshit! Sigaw ni Gerald at kaagad nang pinaputukan ang ibon. Ngunit huli na ang lahat dahil nagpalit na ng anyo ang ibon bilang isang malakas na aswang. Isa-isa nitong tinapos ang mga aswang na gumagapo sa magpinsan. Umalis na kayo! Umalis na kayo! Sigaw ng aswang na walang iba kundi si Casper. Kaagad namang nagsitakbuhan ng tatlo maliban kay Samantha. Sam, ano na? Pasigaw na tanong ni Janice. Hindi ba sabi ko sa inyo, kailangan kong harapin ang takot ko? Pwes ito, sige na, umalis na kayo. Sigaw ni Samantha. Napangiti naman si Casper sa katapangang ipinakita ni Samantha. Ngunit hindi rin ito nagtagal dahil nagsilabasan na rin ang iba pang mga aswang na kanina pa nag-aabang sa mangyayari. Hindi niyo ako matatalo. Babawiin kita, Samantha. Akin ka lang! Sigaw ni Gerald. Nakipagbuno naman si Casper sa ibang nilalang habang si Samantha ay mabilis na tumakbo upang habulin siya ni Gerald. Balak niya sanang lumabas ng kagubatan para manghingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, kaagad siyang nahuli ng binata dahil sa mahaba niyang mga buhok na nakalugay. Akala mo makakatakas ka sa akin? Hindi! Sigaw ni Gerald at sinuntok ang sikmura ng dalaga na siyang ikinawala ng ulirat ni Samantha. Sa kabilang banda, hindi naman kaagad nakatakas o nakalabas ang magpinsan sa kagubatan dahil isa-isa silang hinarangan ng mga aswang nakakampi ni Gerald. Nang malaman ng mga aswang na nakipaglaban kay Casper, na tuluyan na nilang nadakip ang magpinsan, kaagad namang nagsialisa ng mga ito. Doon lamang nalaman ni Casper ang nangyari, kaya kaagad siyang nagpalit ng anyo bilang ibon. Lumipad pa pauwi upang ibalita sa kanyang kapatid ang nangyayari sa magpinsan. Nang malaman ito ni Vincent,
Dahan-dahan siyang tumayo sa higaan at hindi ininda ang sakit. Kitang-kita naman ng binata na desperado ang kanyang kapatid na iligtas si Samantha. Kaya kahit delikado, pinainom niya rito ang dugo ng kanilang yumaong ama na kilala bilang malakas na aswang sa kapanahunan nito. "Kuya, sigurado ka ba rito?" tanong ni Vincent habang hawak-hawak ang maliit na boteng naglalaman ng dugo ng kanilang ama. Ang dugo na ito ay nabuo na at nakahalo na sa langis. "Oo, alam kong makakayanan ito ng katawan mo na kontrolin ang kapangyarihan ni ama bilang makapangyarihang aswang. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Sige na, iligtas mo na sila. Ako nang bahala makiusap kay Leia at mangingin ng tulong sa kanila." Uwi ka ni Casper at kaagad namang sumang-ayon ang binata. Lumabas ito ng bahay at kaagad na nilagok ang laman ng bote. Kaagad namang umepekto ito sa kanyang katawan at nagbago kaagad ang kanyang anyo. Unti-unting nakaramdam ng malakas na enerhiyang kumakapit sa katawan nito si Vincent. Naging malakas ang kanyang pangamoy at matalas na paningin. Kaagad itong lumipad at iniwan si Casper nang may pag-aalala. Sinundan ni Vincent ang amoy ni Samantha hanggang sa dinala siya nito sa pinakaliblib na lugar ng kagubatan. Nagpalit siya ng anyo bilang malaking aso nang sa ganun ay mapagmasdan niya ng maigi ang ginagawa ni Gerald sa magpinsan. Sa kabilang banda, sigaw naman ang sigaw si Lemuel at nangihingi ng saklolo habang pilit silang pinapasok ng mga aswang sa isang selda na may hindi kaaya-ayang amoy. Pakawalan niyo kami rito. Sigaw ni Lemuel. Samantalang si Samantha naman ay diniretso ng mga nilalang sa silid ni Gerald. Kaya labis ang pag-aalala ng magpinsan sa dalaga. Manahimik ka baklang lampa. Bulyaw ng aswang. Ito na nga bang sinasabi ko aswang yung magkapatid na yon? Sambit ni Lois. Si Kuya Casper ang nagligtas sa atin kanina, kaya huwag mo silang sisihin. Bulyaw ni Johnny sa pinsan, kaya tumahimik na lamang si Lois. Sa kabilang banda, nagpupumiglas pa rin si Samantha habang tinatali siya ng mga alipin ni Gerald sa kama. Kinalaunan, dumating na rin ang binata at kaagad na sinakta ng todo si Samantha bago ito pinagnasahan. Tanging iyak na lamang ang nagawa ni Samantha habang unti-unti siyang hinuhubaran ni Gerald. Ngunit naudlot iyon nang biglang nabutas ang bintana ng silid kung saan nandoon si Samantha at Gerald. Sumulpot naman kaagad si Vincent sa harapan ng binata at walang awang pinagkakalmot ni Vincent si Gerald hanggang sa nagsisigaw ito ng tama na. Doon lang siya narinig ng kanyang mga alipin. Ngunit maski ang mga ito ay nagawang patumbahin ni Vincent. Kaagad naman niyang pinakawalan si Samantha at niyakap ito ng mahigpit. "Huwag kang mag-alala. Ligtas na kayo," wika ni Vincent. Akala nila tapos na. Ngunit unti-unting nagbago ang anyo ni Gerald. Mula sa pagiging tao, naging aswang na lakaw ito na gumagapang ngunit malakas kumpara sa ibang aswang. Kaagad namang pinatakas na Vincent si Samantha para iligtas ang mga pinsan nito upang makahingi ng tulong. Kaagad namang ginamit ang binatang natitirang lakas. Nagbuno ang dalawa hanggang sa matalo ng tuluyan ni Vincent si Gerald. Sa kabilang banda, tinanggihan naman ng pamilya ni Leia ang paghingi ng tulong ni Casper. Kaya nang mabalitaan ng dalagang bangkila ng tungkol sa sitwasyon ni Vincent, kinuha niya ang pagkakataon na iyon para mapaslang si Samantha. Mabilis siyang nagpalit ng anyo at lumipad sa ere upang tumungo sa kinaroroonan ng magpinsan at ni Vincent. Wahehehe, mapapaslang na rin kita sa wakas. Babae. Sigaw ni Leia. Nang makarating siya sa kinaroroonan ng lahat,
Wala nang pag-aalinlangang sinugod niyang isa sa mga pinsan ni Samantha. Ito ay si Lemuel. At kagad na dinukot ang puso nito. Nabigla naman ang lahat at napasigaw. Kaya nakuha nila ang atensyon ni Vincent na kaagad na ring umaksyon at tumungo sa kanila. Nadatnan nitong hawak-hawak ni Leia ang walang buhay na katawan ni Lemuel. Samantalang umiiyak naman ang tatlo na nagmamakaawang bitawan na si Lemuel. Bakit hindi niyo isisi sa lalaking iyan kung bakit namatay itong bakla niyong pinsan? Nang dahil sa pagmamahal niya sa babaeng yan, pati kayo nadamay. Umahalakhak si Leia. Kaya dahil sa inis ni Luis, kaagad niyang sinugod si Vincent at sinuntok. Ngunit dahil sa nasaan yun ng pagiging aswang ang binata, hindi tumalabang suntok ni Luis sa kanya. Bitawan mo yan. Dahil kung hindi, mapipilitan akong paslangin ka. Pagbabanta ni Vincent kay Leia. Sige, bibitawan ko na. Wika ni Leia at hiniwalay ang ulo ni Lemuel. Napasigaw naman si Janice sa pagkadere at pagkaiyak habang nagmamak-awa kay Leia na tama na. Hindi rin napigilan ni Samantha ang lumuhod sa harapan ng bangkilan at ang makaawa na itigil na ang lahat. Tama na, maawa ka. Umahagolgol na pagtatangis ni Samantha. Papakawalan ko lang kayo kung sasabihin mo mismo kay Vincent na hindi mo na siya mahal. At itatakwil mo na siya simula ngayon. Utos ni Leia. Kagad namang tumayo si Samantha at pinagsasampal si Vincent. Gaya ng nais ni Leia. Itinakwil nga ni Samantha si Vincent at isinusumpa nito sa langit at buwan na kapag hindi niya tinigilan na mahalin si Samantha, mamamatay ito sa usa na buwan. Makalipas ang maraming taon, tuluyan na ngang naka-move on ang dalaga sa nangyari. Ilang taon na din ang makalipas na yon. Ngayon, isa na siyang ganap na manager ng sikat na restaurant sa buong Kamaynilaan. Hindi niya alam kung gumana ba ang sumpa na binitawan niya noong mga panahong napilitan siyang tanggalin ang pagmamahal niya kay Vincent kapalit ng kaligtasan nilang magpinsan. Wala na rin siyang balita simula noon kay Vincent at Leia. Ngunit ayon sa kanyang tiyuhin, tumigil na rin sa pagtatrabaho si Vincent sa bukid ng kanilang lolo. Simula nang magkaroon na ito ng sariling pamilya. Hanggang ngayon, binibisita pa rin ni Samantha, Janice at ni Lois ang libingan ni Lemuel. At patuloy pa rin na nanghihingi ng tawad sa binatang dalaga. At patuloy pa rin silang nanghihingi ng tawad sa binatang dalaga dahil hindi nila nagawang ipaghiganti si Lemuel kay Leia. Lumipas pa ang maraming taon. Nabalitaan na lamang ng magpinsan na pinaslang raw ni Vincent ang sarili nitong pamilya, kabilang na ang anak niya, si Leia at ang angka nito, upang maipaghiganti si Lemuel. Walang konsyensya na naramdaman si Vincent habang pinapatay nito isa-isa ang mga bangkila na kanyang nakikita. Nang matapos ang pagpatay, tinulungan ni Caspar ang kapatid na ikalat ang gas at sunugin ang dating tirahan ng mga bangkilan na ngayon ay isa na lamang sa mga gubat na tinubuan ng mga malalaking mga puno. Matapos rin ang ginawa ni Vincent, nabalitaan na lamang ni Samantha kay Caspar na namatay na rin si Vincent dahil sa pag-abuso nito sa kanyang katawan at kapangyarihan bilang aswang. Simula ng paslangin nito ang mga bangkilan. Samantalang si Gerald naman ay namatay ng gabing iyon. At wala na ring balita sa mga kasama niyang aswang. Ang ilan sa mga ito ay napaslang din ng gabing iyon. Sa huling pagkakataon, nakipagkita si Caspar kay Samantha upang ibigay sa dalaga ang kwintas na matagal nang pinag-ipunan ni Vincent para lang maibigay sa dalaga. Tanda ng pagmamahal nito sa kanya. Salamat. Akala ko nung una minahal ka lang niya.
dahil kamukha mo ang dati nitong kasintahan. Ngunit nagkamali ako. Salamat dahil muli mo siyang binuo noon. Namatay siyang mahal ka, Samantha. Huling wika ni Caspar at biglang nagpalit ang anyo bilang malaking ibon at lumipad sa ere. Makapapunta na ito sa bubong niyo. Silipin niyo nga. Wakas.